walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Ilang lugar sa Cagayan at Ilocos Norte hinagupit ng bagyong Dindo. Mga nakatira malapit sa baybayin, mahigpit daw babantayan ang mga alon. Bagyong Dindo naglandfall na sa Batanes Group of Islands. Update sa galaw ng bagyo, alamin mula sa Weather Central at Pag-asa. Ginang at kanyang dalawang anak nailibing ng buhay matapos matabunan ng buhangin na bumuhos mula sa tumagilid na truck. Exclusive. Kasambahay pinlansya raw sa mukha ng kanyang amo na may meligrong mabulag dahil sa pananakit. Isa pang exclusive. Pagtangay ng bakal ng mga menor de edad sa sarado ng videoke bar sa Pasig, huli sa CCTV. Senador Coco Pimentel tumiwalag na sa United Nationalist Alliance. Payag kayang magpaampon sa ibang partido? At sa Barangay Saksi, tampok ang masasarap na putahing Pilipino na next big thing daw sa international cuisine. Saksi! Buong pwersa nakatutok ang inyong Liga ng Katotohanan para ihatid sa inyong pinakasariwang balita ukol sa bagyong Dindo. Ihatid sa atin ni Jamie Santos ang latest mula po sa Cagayan, habang magulat si Jam Sisante mula sa Ilocos Norte. Magbabalita naman si JP Soriano mula sa tanggapan ng Pag-asa. At makakasama rin natin ang ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mga kapuso, tumama na sa lupa sa bahagi po ng extreme northern Luzon ang bagyong Dindo. Alamin natin ang sitwasyon sa probinsya ng Cagayan at live mula sa bayan ng Santa Ana, saksi si Jamie Santos. Jamie? Maris Arnold, pagkagat ng dilim hanggang sa mga oras na ito, nananatiling tahimik ang sitwasyon dito sa Santa Ana, Cagayan. Malayo sa nasaksihan nating sungit ng panahon kaninang umaga. Bahagyang nanahimik ang bagyong Dindo dito sa Santa Ana, Cagayan pagkagat ng dilim. Pero tuloy ang dalangin ng mga residente na hindi ito ang tinatawag na calm before the storm. Ang pamilya ni Mang Conde, malabo raw mahimbing ngayong gabi. Hindi raw sila makakampante kapag nagbabanta ang sama ng panahon, lalo't nakatira sila malapit sa baybayin. Yung mga bata nasa loob ng bahay, sarado lahat, ganun. Sobrang lakas ng angin kasi. Bago nito, naramdaman na rito sa Santa Ana ang malakas na hangin dala ng bagyo simulang madaling araw hanggang tanghali. Sa lakas ng hangin, tinanggal ang watawat ng Pilipinas sa munisipyo ng Santa Ana. Malakas na ulan din ang sumalubong sa aming news team. Halos mag-zero visibility ang kalsada at pagdating namin sa baybayin, naglalakihang alon ng aming nasaksihan. Ang mga mangingisda hindi pumalaot. Ayaw raw nilang magbaka sakali. Kung ganitong panahon, hindi kami makalaot o makakuha ng isda. Kasi masama ng panahon. Delikado. Mga bangka dito, kung malalagong along, pupunta dyan sa ano. Binabantayan niyo po yung mga bangka ninyo? Para hindi masira. Maris, nakaantabay pa rin ang lokal na pamahalaan. Naka-ready pa rin ang kanilang speedboat sakaling may kailanganing lisanin. Mula rito sa Santa Ana, Cagayan, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Binaha naman ang ilang lugar sa Ilocos Norte dahil sa malakas na pag-ulan. Dahil mula sa Lawag City, saksi si Jam Sisante. Jam! Igan, sa ngayon tumigil na ang pag-ulan dito sa Lawag, Ilocos Norte. Ang mga binahang lugar kanina rito, humupa na ngayong gabi. Pero bago nito, maghapong umulan at nagkaroon pa nga ng mga pagbaha. Sa lakas ng buhos ng ulan kaninang umaga, umabot hanggang tuhod ang baha sa ilang bahagi ng Lawag City. Ang ilang sasakyan tumirik habang may mga napilitang tumigil muna sa pagbiyahe. Ano nang ulan muntik na masira eh. Walang patid ang pag-ulan buong araw, kaya naman ang ilang nakaranas na ng matinding pagbaha sa mga nakaraang bagyo, naka-alerto. Sa bayan ng Paway, dinatnan ko si Mang Bonifacio na mahigpit na binabantayan ang taas ng tubig sa Paway Lake. Magdamag pa yan, siguradong malapit na yung tubig ma'am sa amin. Sigurado. Sana pa, ayaw namin maulit nga yung
Panahon ng undian sa Katiting, ma'am. Dahil nakakatakot yan. Sa ilan pang bahagi ng Paway, naipon na rin ng tubig sa mga kalsada. Madalas kapag malakas ang ulan kasi walang daanan ng tubig papunta dun sa may sapa. Kaya bumabaha rito. Ayon sa provincial government, lumikas na ang ilang mga residente sa bayan ng Pasukin dahil sa taas ng baha. Ang kinakailangan lumikas, talagang voluntarily magsilikas na dahil yung malalalim na tubig ay hindi natin maiwasan, ay kailangan mag-evacuate na tayo kung kinakailangan. Sa ngayon, hirap pang puntahan ang Banggi at Pagudpud dahil ginagawa pa ang tulay at binaha naman ang mga alternate route. Tuloy-tuloy rin ang pag-ulan sa tabing lalawigan ng Ilocos Sur. Sa Candon City, maagap nang naghanda ang mga nakatira sa mga baybayin. Ang ilan, nagsalansan na ng sandbags, habang ang mga bangka, iniahon na ng mga mangingisda sa Pampang. Igan, sa ngayon ay hindi naman daw kailangang mag-declare ng state of calamity dahil under control pa naman daw ang sitwasyon. Mula dito sa Ilocos Norte, ako si Jam Cesante, ang inyong saksi. Alamin naman natin ang galaw ng bagyong Dindo mula mismo sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Bang Tani. Salamat, Igan. Dito nga sa latest image mula sa Weather Central, makikita nating nananalasa ang bagyong si Dindo dito sa may extreme northern Luzon. Naglandfall na ito dito sa extreme northern Luzon at kasalukuyan niyang tumatawid diyan sa landmass. Bukas ay inaasahang lalabas na ito sa Philippine Area of Responsibility patungo nga dito sa southern China. Pansinin ninyo ang lawak ng bagyo. Ito ay aabot ng 400 kilometers. Higit pa yan sa lawak ng bagyong Ondoy noong 2009. At bukod sa malawak ang bagyong Dindo ay pinapalakas nito ang hanging habagat kaya inuulan maging ang ibang lugar. Ito yung kulay pula na tumatama dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. At pansinin din niyo ang ating rainfall forecast. Inaasahan na uulan maging sa kanlurang bahagi ng Luzon hanggang yan sa Kabisayaan. Ngayong magdamag po yan hanggang bukas kaya payo natin sa mga kababayan sa mga lugar na yan, mag-ingat po kayo sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Igan, maliban sa bagyong Dindo ay may binabantayan din tayong isang low pressure area. Malayo-layo pa ito pero dahil nasa karagatan pa ay nag-iipon din ng lakas at posibleng maging bagyo bago pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro. Makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat po. Yan po si Ginoong Nathaniel Cruz, ang ating resident meteorologist. Good evening po. Makibalita naman tayo sa pag-asa kaunay ng bagyong Dindo at naroon live ang ating saksing si JP Soriano. JP. Maris, bandang alas 6 o alas 7 ng gabi na maglandfall ang bagyong Dindo sa bahaging hilaga ng Luzon at sa ngayon, wala nang nga lugar sa bansa ang nasa ilalim ng signal number 2. Pero Maris, sa pinakahuling bulletin ng pag-asa, nasa signal number 1 pa rin ang Cagayan, Calayan at Babuyan Group of Islands, Batanes Group of Islands, Apayao, Kalinga, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Signal number 1 din sa Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, La Union at Pangasinan. Sa latest monitoring din ng pag-asa sa huling-huling namataan ng bagyong Dindo sa layong 10 kilometro, hilagang kanluran ng Lawag. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 19 na kilometro kada oras. Taglay nito Maris ang lakas na hangin aabot sa 75 kilometro kada oras at bugso ng hangin aabot sa 70 kilometro kada oras. Ayon sa pag-asa Maris, naglandfall ang bagyo sa Calayan Group of Islands between 6 and 7 p.m. Bukas daw inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Dindo at posibleng tumama ito papuntang southern China habang lumalakas pa. Dahil sa pinagsamang epekto ng wind convergence, pinaikting na hanging habagat ng bagyong Dindo, naging maulan sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayon maghapon Maris. Gaya na lang dito sa isang bahagi ng Quezon City, di kalayuan sa May Pag-asa. Sa bahagi naman ng Espanya sa Maynila, tumindi pa ang traffic dahil sa ulan. Nagkaroon din ng hindi rin naging
naging maayos ang daan dahil nga sa pag-ulan at pero sa Hilagang Luzon, Maris, siyam na pangunahing kalsada at tulay ang hindi madaanan dahil sa pagguho o di kaya'y pagbaha. Kabilang dyan, Maris, ang ilang infrastruktura sa Cordillera, Ilocos Sur, Ilocos Norte at Cagayan. Mapanganib pa rin daw ang pagbiyahe sa mga bangka at nakataas pa rin ang gale warning. Pinag-iingat din ang mga nasa probinsyang nasa ilalim ng Signal Number 1 at sa iba pang bahagi ng Southern Luzon na mag-ingat sa posibleng pag-apaw ng mga ilog. Meron tayong binabantay na isang low pressure area. Ito nga ay nasa south ng Guam. No? At inaasa natin kung magpapatuloy yung kanyang galaw ngayon, ay Monday morning, ito'y papasok na dito sa ating area of responsibility. No? Yung eastern boundary ng ating area of responsibility. Magiging bagyo ba siya, sir? Malaki ang chance niya maging bagyo. At dahil nga yan ang pinaka-latest na in-advise ng Pag-asa na meron pang kasunod na posible magkaroon ng bagyo sa Pilipinas habang hindi pa nakakalabas ang bagyong Dindo, ay labis silang pinag-iingat ang mga residenteng nakatira doon sa mga nasa ilalim ng Signal Number 1 na huwag lumabas ng kanilang bahay dahil lubha pang delikado. At live mula sa Pag-asa sa Quezon City, ako si JP Soriano, ang inyong saksi.